So, good afternoon, everyone. I'm Sir Ed. We are here to present the cellular respiration. But before that, let me introduce myself first. I'm Mrs. Jessica G. Amak, and ako po yung unang presenter na gaganapan ng unang part, cellular respiration. Cellular respiration is the biochemical process where cells convert glucose and oxygen into ATP energy, releasing carbon dioxide and water. So pag sinabi natin yung cellular respiration, ito ay isang biochemical process since nangyayari siya sa loob ng isang cell. At ito rin ay isang proseso kung saan ang living organism ay nag-breakdown ng glucose or sugar gamit ang oxygen na siyang magiging energy or mas kilala natin bilang ATP or adenosine triphosphate. At ito namang adenosine triphosphate ang siyang energy na makakatulong sa atin para makapag-function para sa daily lives natin, especially for growth, repair, movement, at homeostasis or yung balance na kakayahan ng katawan na mabalanse ang mga nutrients na kalat na ating katawan, especially kung pagbago-bago ang ng kapaligiran natin. So, dito, sabi, releasing carbon dioxide and water. So, dito sa part na to, ang glucose ay sinusunog or dinebreakdown siya ng oxygen, which nagre-result siya ng pagkakaroon ng which is yung carbon dioxide and water. So, sa carbon dioxide na yon is papasok siya sa isang cell, then ilalabas naman natin siya through exhalation. So, ang carbon ay mula sa glucose na nasasamahan ng oxygen na siya magiging carbon dioxide and i-release naman natin siya through exhalation. Then yung water naman is yung hydrogen is masasama sa oxygen na siya magiging water, then ilalabas natin naman siya bilang pawis or ihi. Cellular respiration process. Cellular respiration process is the process where cells get energy from food, especially glucose or sugar. Like, ganito na lang. Kapag kumain ka ng isang pagkain, yung katawan mo is i-breakdown to sa glucose, then yung glucose naman yon is susunodin siya with the help of oxygen, and yung oxygen naman, and yung kasunod na part ng glucose, naman yung magiging ATP o yung energy na siyang gagamitin naman ng katawan mo to move, think, grow, and stay alive. Just like kapag sa sasakyan, kailangan mo ng gasolina, which is yung food, then ibaburn naman siya ng machine or yung engine, which is yung oxygen. Then yung mababurn na gas or gasoline from the engine, yun naman yung magiging energy para tumakbo yung isang sasakyan. Good afternoon po everyone, Sir Ed. At ito po ang aking part sa ire-report namin. Ang una po ay glycolysis. Ito ang unang stage ng cellular respiration. Dito ang asukal o glucose ay mahahati sa dalawang pyruvate. Ang pyruvate ay type ng molecule na nabubuo kapag ang glucose o asukal ay nahahati sa process ng glycolysis. Ang glycolysis naman ay process kung saan ang cell ay gumagawa ng energy o yung tinatawag na adenosine triphosphate energy o yung tinatawag o nangyayari sa cytoplasm ng cell at hindi kailangan ng oxygen. Next slide. And sa Krebs cycle naman, nangyayari ito sa cell ng mitochondria. Dito ginagamit ang pyruvate mula sa glycolysis para gumawa ng mas maraming ATP or yung tinatawag nating energy. Ito ang part kung saan dinadigest or ginigiling ng mga cell ang natitirang pagkain
para makagawa ng mas maraming ATP. Next slide. And sa electron transport chain and oxidative phosphorylation, nangyayari ito sa loob ng mitochondria. Dito dumadaan ang mga electron sa mga chain para makagawa ng energy o yung ATP. Kailangan nito ng oxygen at sa dulo ng process ay nabubuo ang tubig o yung tinatawag nating H2O bilang byproduct. Aerobic respiration is the process in cells where glucose is broken down in the presence of oxygen to produce adenosine triphosphate, yung ATP or energy. A form of energy along with carbon dioxide and water. The overall chemical reaction is C6H12O6 plus 6O2 equals to 6O2 plus 6H2O plus ATP. Next slide. So, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen to release the energy stored in the glucose. Glucose plus oxygen to carbon dioxide plus water. So, yung aerobic respiration ay proseso kung saan ang katawan ay kukuha ng enerhiya mula sa glucose gamit ang oxygen. Ibig sabihin, yung asukal at oxygen pinagsama-sama para makagawa ng enerhiya, carbon dioxide at tubig. Next slide. Dun sa picture na nakikita nyo ngayon, may 3 branch siya. So, glycolysis, tas citric acid cycle, tas oxidative phosphorylation. Yung glycolysis hinahati yung glucose sa pyruvate na naglalabas ng kaunting enerhiya or yung ATP na tinatawag. Yung citric acid cycle or tinatawag na Krebs cycle, sa loob ng mitochondria, mas maraming energy yung nirelease niya or nalilikha niya. Yung oxidative phosphorylation, ginagamit ang oxygen para makagawa ng pinakamaraming ATP or energy. So dun sa buuan niya, maraming energy or ATP ang nabubuo na ginagamit ng katawan sa pang-araw-araw nating gawain. So, next. In location ng aerobic respiration occurs in all body cells. It mostly occurs in mitochondria. These are tiny structures found in the cytoplasm in cells. Some cells have more mitochondria than others. So, yung aerobic respiration ay nangyayari sa lahat ng cells ng katawan, lalo na sa mitochondria. Ito yung tinatawag natin ding powerhouse of the cell. Dahil dito ginagawa yung energy at ang ibang selula tulad ng mga muscle cells ay mas maraming mitochondria dahil mas kailangan nila ng energy. Okay na po. Next po. Types of cellulose: anaerobic respiration, fermentation. Is a metabolic process where cells generate energy in the absence of oxygen by using an alternative electron acceptor to oxygen in their electron transport chain, producing ATP more slowly than aerobic respiration, but allowing organisms to survive in oxygen-poor environments. Anaerobic respiration occurs when there is a lack of oxygen and after you just done a quick burst of exercise, you may get muscle cramps. This is the lactic acid building up. This occurs in the cytoplasm of cells. Glucose to lactic acid. So, ang sinasabi po dito ay yung anaerobic respiration daw po ay ano po. Ito po yung ang aerobic
Ang anaerobic respiration daw po ay ito po yung wala pong oxygen na energy. Tapos ang process po nun ay from to glycolysis to glucose po. Tapos papunta po sa lactic acid. So doon na po nagpa-process. Yun lang po. Importance of cellular respiration. It is essential because it generates the ATP, adenosine triphosphate, the powers all cellular activities including muscle contraction. This process breaks down glucose and other nutrients to release chemical energy, which is stored in ATP molecules for use by the cells. Mahalaga ang cellular respiration dahil ito ang nagbibigay ng energy sa mga cell. Ang energy na ito ay ang tinatawag nating ATP. Ginagamit ng mga cell ang ATP para sa lahat ng gawain nila kagaya ng paggalaw, paglaki at pananatiling buhay. Respiration is commonly confused with breathing. This is scientifically known as ventilation. Respiration is actually a chemical process which occurs in the body to release energy. Ang respiration ay ang chemical process na nangyayari sa loob ng katawan para makapaglabas ng energy mula sa pagkain. Dito naman, makikita natin na ang reactants ng aerobic ay glucose at oxygen. Ang product naman nito ay water and carbon dioxide. Sa paglabas ng energy nito, mas maraming energy ang nailalabas ng aerobic dahil sa oxygen nito. Mas nakakatulong ang oxygen dahil mas maraming energy ang nagagawa nito. Pero sa rate of reaction naman, mas mabagal ito dahil dumadaan ito sa maraming hakbang sa loob ng cell. Sa anaerobic naman, ang reactant lang nito ay glucose at ang product nito ay lactic acid. Sa energy na lumalabas, mas kaunti ito dahil wala itong oxygen na makakatulong para mas makagawa ng maraming energy. At ang rate of reaction naman nito ay mabilis dahil mabilis itong maganap kapag kailangan agad ng energy. Cellular respiration relationship with photosynthesis. Respiration and photosynthesis are complementary opposite processes that form a continuous cycle of matter and energy in the biosphere. Photosynthesis uses sunlight, water, and carbon dioxide to create glucose and oxygen, while cellular respiration uses glucose and oxygen to produce ATP energy, releasing carbon dioxide and water as byproducts. Cellular respiration relationship with photosynthesis. Respiration and photosynthesis are complementary opposite processes that form a continuous cycle of matter and energy in the biosphere. Photosynthesis uses sunlight, water, and carbon dioxide to create glucose and oxygen, while cellular respiration uses glucose and oxygen to produce ATP energy, releasing carbon dioxide and water as byproducts. Po yung reporting namin. Thank you po.